Hoy, Charo! Lumabas ka nga riyan! Alam ko ikaw dahilan ng paghihirap ng aking mga anak! Bruha ka! Kung pumunta lang ho kayo rito upang manggulo, ay mabuti pang umuwi na kayo. Wala akong kinalaman sa pagkakasakit ng mga anak ninyo. Anong wala ha? Alam kong mangkukulam ang tiyahin mo! Marahil ikaw ay ganun din! Wala kang karapatan na bastusin ako at ang alaala ni Chang sa mismong pamamahay ko. At huwag mong isisi sa akin ang kamalasan ng pamilya ninyo dahil wala akong alam sa pinagsasabi mo, Aling Tilde! Humanda ka! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa aking mga anak! Kaya pinaparusahan ng mga anak mo dahil yun sa'yo. Kung tinuruan mo sana sila ng magandang asal, edi sana hindi sila kinakarma ngayon. Lumabas ka riyan! Magtuos tayo, Charo! Maagang nagising ang batang si Dina dahil sabik siyang mag-ani ng mga bunga ng kamatis. Marami silang mga pananim sa bakuran na siyang binibenta nila sa palengke. Bukod doon ay may palayan sila na siya namang inaasikaso ng amang si Jonas. Oh, anak, 4:30 pa lang ah. Bakit gising ka na? Nay, mag-aani na po ako ng mga kamatis. Bibili po sa akin ng 1 kilo si Mang Arnan at Aling Bebet eh. Hintayin mo na lang na sumikat ang araw. Tutulungan din naman kita mamaya. Sa ngayon, ibalot mo na muna itong mga hinango kong puto sa dahon ng saging. Order din ito ni Aling Bebet. Dadalhin niya sa kanyang mga apo mamaya. Sige po, Nanay. Nasan po pala si Tatay? Maagang nag-abono ng palay. Ang tatay mo talaga? Halos hindi na nagpapahinga. Sinabi ko naman sa kanya na pwede naman niyang utusan si Bob, pero gusto niyang siya mismo ang gumawa para pantay daw ang paglalagay ng mga abono. Meron na po ba kayong itinabing puto para kay Tatay, Nay? Oo. Ayun oh, nasa malaking sisidlan. Diyan ka na rin kumuha ng kakainin mo. Nay, sabi ni Aling Bebet sa akin, walang lusot daw ang pera sa atin dahil masipag daw tayong maghanap buhay. Kailangan talaga nating magsipag sa buhay, anak. Dahil wala namang tutulong sa atin, kundi ang ating mga sarili lang. Kaya't habang bata ka pa, dapat marunong ka ng dumiskarte para hindi ka maghirap balang araw. Siyempre, mag-aaral ka rin na mabuti. Maswerte ka nga, anak, dahil nagkaroon ka ng mapagmahal na ama. At ng maganda at mabait na nanay. Ikaw talaga. Ikaw, Nay, maswerte ka rin ba sa mga magulang mo? Medyo. Kasi 8 taong gulang ako nung kinuha ako ni Tiang Erlinda sa kanila. Dahil sakitin ako eh. Simula noon, bumibisita na lang kami paminsan-minsan sa bahay ni na Inay. Hindi rin kasi kami kayang alagaan ni na Inay dahil nga ang dami naming magkakapatid. Parang inampun na rin niya ako. Si Tatay, Nay, maswerte ba siya sa mga magulang niya? Hindi rin masyado. Bakit, Nay? Sinasaktan ba nila si Tatay? Kaya siguro may malaking peklat siya sa kanyang likod. Tapos, sa kaliwang balikat niya, kawawa naman si Tatay. Pero alam mo anak, lahat ng masasakit na pinagdaanan ng tatay mo, naging daan yun para makilala ko siya. Kaya nga ipinagmamalaki ko siya. Dahil sa kabila ng masalimuot niyang pinagdaanan, hindi siya naging masama, kundi mas pinili niya pa na maging responsableng ama. Pangako ko po, Nay, mamahalin ko si Tatay araw-araw. Wala po palang nagmamahal sa kanya nung bata pa siya? Pupunuin natin ng pagmamahal ang tatay mo para hindi na siya nalulungkot. Ganunan lamang ang pagmamahal ni Charo sa asawang si Jonas, sapagkat nanggaling ito sa magulong pamilya at mapanakit na mga magulang. Kaya nang makilala siya nito, ay nagkaroon si Jonas ng pagkakataon
na makaalis sa lugar na kinalakihan. 7 taon ang tanda ni Charo sa asawa, ngunit hindi yun naging balakid upang magmahalan silang dalawa. Naninirahan sila sa lupang ipinamana ni Tia Erlinda kay Charo bago ito pumanaw. Nagtanim sila ng mga gulay at palay. Dahil sa kanilang kasipagan at tiyaga, unti-unting nagbunga ang kanilang pinaghirapan. Hanggang sa lumago ang kanilang mga pananim na naging kabuhayan nila. Nay, tapos ko na pong maibalot ang lahat ng puto. Maari na po ba akong mag-ani ng mga kamatis? Maliwanag na rin naman ang paligid eh. O sige anak, ako nang maglalagay ng mga ito sa basket. Mag-iingat ka ha, baka madapa ka. Opo, Nay. Wow, ang lalaki ng mga kamatis. Tiyak magugustuhan to ni Aling Bebet. Bata! Bata! Ang kinis at ang lalaki naman yung kamatis na yan. Yan ba yung mga inaani mo? Pwede ba makahingi? Manong, wala pa ho akong buhay na mano eh. Ha? Bawal po ang hingi. Pero pwedeng bumili ka kahit piso. 2 piraso na po yun. Wala akong pera eh. Ay, hindi po pwede. Kasi mamalasin po ang paninda ko kapag uutangin ngayong umaga. Mamalasing ka talaga kapag hindi mo ko binigyan. Napakaramot mo O, halika. Itong sa'yo Aray! Nanay! Yan ang nababagay sa batang madamot. At katulad mo. Buti nga, hindi nabasag yung bungo mo Akin na ito mga kamatis. Ba, may talong pa. Umiiyak na sinapo ng batang si Dina ang nabukulang noo nang batuhin siya ni Ruel. Pumasok din ito sa bakuran ng umiyak na ang bata at kinuhang basket na naglalaman ng kamatis sa talong. Dali-daling tumakbo si Charo palabas ng kanilang bahay nang marinig ang palahaw ng anak. Hoy! Anong ginawa mo sa anak ko? Walang iya ka talaga, Ruel! Magnanakaw! Nanay! Ang sakit po ng noo ko! Akin na mga to. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Hoy! Salbahe ka! Pati bata pinapatulan mo, ha? Nanay, ang sakit! Binato niya ako sa ulo! Oh, Diyos ko! Ang laki ng bukol mo, anak! Halika! Doon tayo sa loob. Gagamutin natin yan. Dali-daling pinaupo ni Charo ang anak sa silya at kumuha ng aloe vera upang ipangtapal sa bukol ni Dina. Mabilis na tumakbo ang lalaki, dala ang basket. Makakalibre na naman kami ng ulam. Itong kamatis, ang dami nito. Pwede ko itong ibenta. Tama. Ay, Ruel, saan pa nang galing ang mga yan, ha? Ang dami niya na! Uy, saan pa nga ba? Di sa hardin na batadan. Abaloko ka talagang bata ka! O sige na, lutuin mo na yan para makakain na tayo. Sus, galit-galitan pa kunwari. Kakain din naman. Naku, lalaki nitong mga kamatis, ha? O sige, mag-isa ka nga, anak. Ay, sige. Ay, Ruel, magtago ka. Paparating dito si Charo, galit na galit. Ha? Ako nga harap sa kanya. Aling Tilde! Aling Tilde! Oh, Charo, napasugod ka yata. May problema ba? Ang anak mong si Ruel, ha? Sinaktan ang anak ko! Ninakaw pa niya mga inaning kamatis si Dina. Hindi na siya naawa sa bata. Nasaan na siya? Hoy, Charo! Hindi magnanakaw ang anak ko, ha? Wala siya rito! Umalis siya kasama ng tatay niya sa bukid! Hindi ako pupunta rito kung hindi niya sinaktahan ng anak ko. Kaya pakiusap, ha, Aling Tilde? Pagsabihan ninyo yang si Ruel. Sana naman matutong rumespeto sa pinaghirapan ng ibang tao. Hindi lang ito unang beses na nagnanakaw siya ng mga gulay sa bakuran namin. Pero hindi ko mapapalampas na sinaktan niya ang anak ko. Ang lawak ko ng lupa ninyo rito. Maaari po kayo magtanim para hindi na siya makaperwisyo sa iba. Sakit na siya sa ulo dito sa baryo.
Hoy, Charo! Hindi ko pinalaking magnanakaw ang aking anak, ha? Kaya umalis ka na! Bago ko pa ipokpok tong tabo sa ulo mo! O sige, subukan mo! Dahil hindi kita uurungang matanda ka. Kaya lumalaking bastos at walang direksyon yung anak mo eh. Dahil konsentidor kang ina! O ba? Lumayas ka! Layas! Agad na isinarado ni Aling Tilde ang pintuan. Umalis si Charo at tumungo sa barangay hall upang ireklamo ang ginawang pananakit ni Ruel sa kanyang anak. Pinasamahan na muna niya sa kanilang kapitbahay si Dina bago umalis. Nakakasalubong niya ang asawang si Jonas sa daan, kaya't nagtaka ito. Oh, mahal. Saan ang punta mo? Teka, nasan si Dina? Akala ko ba maglalako kayo ngayon ng mga gulay? Naandoon siya sa bahay, nagpapahinga. Samahan mo na muna ako kay Kapitan. Ha? Bakit? Ano ba nangyari? Irereklamo kung walang hiyang Ruel na yon. Kinuha na nga niya ang mga pinitas na kamatis si Dina. Binato pa niya ang anak natin sa noo. Ano? Dali natin siya sa ospital sa bayan. Teka, kamusta na ba si Dina? Maayos na siya. Lumiit na yung bukol niya dahil nilagyan ko ng aloe vera. Hindi ko lang mapapalampas ang ginawa ng lalaking yun kay Dina. Tapos itong si Aling Tilde, kakampihan pang tarantado niyang anak. Kaya siya pinalaki raw niyang hindi magnanakaw at ginawa pa akong sinungaling. Sa akin pa siya galit. Oh, halika na kay Kapitan. Namumula ka na sa galit, oh. Matapos na magreklamo ng mag-asawa sa barangay, ay agad na nagresponde sina Kapitan at ang mga kagawad. Pinuntahan nila si Ruel sa bahay nito, ngunit tanging si Aling Tilde lamang ang naroon at mariin itong itinanggi na wala roon ang kanyang anak. Kahit halughugin niyo man ang bahay, wala rito si Ruel. Hoy, Charo! Di ba sinabi ko na sa'yo kanina na sumama siya sa kanyang ama sa bukid? Bakit ba ang kulit-kulit mo? Ano yung ginisang kamatis at pritong talong na nakahain sa lamesa ninyo? Ha? Hindi naman siguro nagkataon lang na yan ang ulam ninyo habang inirereklamo ko si Ruel sa pagnanakaw at higit sa lahat sa pananakit sa anak ko. Tsaka, yung basket, ha, Aling Tilde? Sa anak ko yan eh! May nakaukit pa nga na pangalan, no? Sana naman, kung gusto mong pagtakpan ng kasalanan ng anak mo, matuto rin kayo magtago ng ebidensya. Ha? Ay, ayan. Nakita ko lang kanina na nasa mesa ng basket na yan eh. Pero, hindi ko nakita si Ruel. Walang hiyang batang yun. Akala ko binili niya tong mga kamatis. Nakaw pala. Ay, pasensya ka na, Charo, sa sinabi ko sa'yo kanina, ha? Di bale, pagagalitan ko talaga ang batang yun. Babayaran ko na lang ang mga kinuha niyang kamatis. Pangako, hindi na to mauulit. Siguraduhin lang po ninyo. Dahil ipakukulong ko na talaga siya! Hindi na napigilan ni Charong umusok sa galit. Dahil malinaw na umuwi pa sa bahay nila si Ruel. Ngunit nagtago ito nang mapansin na paparting sina Kapitan. Kinausap na lamang ni Kapitan si Aling Tilde at pinalalahanan tungkol sa ginawa ng anak. Ang kanina'y tigreng galit ay tila ba'y pusang umamo ang mukha. Nakabalik na pala ang lokong Ruel na yung dito sa baryo. Huwag lang talaga siya magpapakita sa akin. Nakita mo naman siguro kung paano siya pagtakpan ng kanyang ina. Kaya lumaking barbado mga anak niya dahil napaka-konsentidor ni Aling Tilde. Teka, sigurado ka bang maayos lang ang kalagayan ni Dina? Mag-aaral ako ng tricycle para mapatingin sa doktor ang anak natin. Huwag na. Nakausap ko na nga bago ako umalis ng bahay kanina. Pagpasok pa lamang ng bahay ay muling humikbi si Dina at sinalubong ang ama at mahigpit itong niyakap. Tatay, kinuha po ni Mang Ruel ang mga kamatis na ibibenta ko sana. Salbahe po siya. Anak, dumito ka na lang sa bahay, ha? Kumusta ka na ba? Masakit pa ba yung noo mo? Hindi na po masyado, tatay. Sige na, tumahan ka na. Huwag ka nang umiyak. Pinagalitan na namin siya ng nanay mo, ha? Tsaka,
Hindi na, Kapitan. Hindi na siya uulit. Talagang hindi na siya uulit. Dahil ako mismong babasag sa bungo niya kapag namerwisyo pa siya sa atin. Sigurado akong pinaghahanap na rin siya sa lugar kung nasaan siya nanggaling. Dahil kahit saan siya mapadpad, sakit siya ng ulo ng mga tao. Madalas napapaway si Ruel at ang kapatid nitong si Richie. Dahil madalas na nahuhuling nagnanakaw ng mga palay at ng mga pananima. Ngunit laging nagkukunwaring sintu-sinto upang hindi sila makulong. Hapon, papauwi galing bukid sina Jonas at ang tauhan nitong si Baba. Ngunit nagpaiwan ang binata sa bahay ng kanyang tiyuhin dahil may sakit ito. Kaya't mag-isang naglakbay si Jonas pauwi ng kanilang bahay. Habang naglalakad, bigla na lamang siyang napasapaw sa kanyang ulo nang may malaking bato na tumama sa kanyang ulo. Nakapa niya ang malapot na likido na umaagos patungo sa kanyang pisngi. Aray! Ang sakit ng ulo ko. Ayun, tol! Sapul! Hilahin natin siya patungo dun sa talahiban. Mamaya may makakita pa sa atin eh. Kapkapan mo. Siguradong may pera yan. Mga walang iya kayo. Sino kayo? Uy, tumahimik ka! May pera nga. Mukhang nakadelihin siya. Ha? Uy! 2,000. Kunin niyo na lahat ng pera at umalis na kayo. Anong alis? Ha? Malaki atraso niyo sa akin. Pinaghahanap ako ni na kapitan ng dahil sa matapang mong asawa. May magagawa ba siya ngayon? Kung papatayin kita? Wag! Kunin niyo na lang yung pera. Yun lang naman ang kailangan niyo, di ba? Hindi lang pera kailangan ko, kundi ang patayin kayo. Uunahin na muna kita, tapos isusunod ko yung mag-ina mo. Pakiusap, wag! Wag! Napapangiwi si Jonas habang nararamdaman ng matigas na bagay na tumatama sa kanyang mga paa. Hanggang sa hindi na niya ito maigalaw. Walang tutulong sa'yo dito kahit sumigaw ka pa. Dahil wala namang dumadaan eh. Sige, iiyak mo lang yan, pare. Dahil bukas, yung mag-ina mo naman ang isusunod ko. Sinaulo ka! Baka ikaw. Walang awa siyang pinahirapan ng magkapatid ng paulit-ulit. Sa bawat sigaw at pagmamakaawa niya ay tumatawa lamang ang dalawa hanggang sa mawalan siya ng malay. Iniwan siya ng mga ito sa talahiban nang makarinig ng taong paparating. Kumaripas ng takbo ang mga ito upang magtago. Habang naglalakad si Baba, may nakita siyang malapot na likido sa daan. Sinundan niya yun hanggang sa makarating siya kung saan naroon ang walang malay na si Jonas. Dali-dali siyang humingi ng tulong sa mga tao, kaya't naisugod na ito sa ospital sa bayan. Hindi na muna pinaalam ni Bob kay Charo nangyari kay Jonas. Laking pasasalamat ng binata dahil naagapan niyang iligtas ang buhay ng lalaki. Inabukasan, agad itong umuwi ng baryo kasama ang kanyang kapatid ni si Lalay. Halos hindi makapaniwala si Charo nang marinig ang nangyari sa kanyang asawa. Hindi! Sino gumawa nito kay Jonas? Walang hiya sila! Nay, ano po bang nangyari kay tatay? Nasa ospital ngayon ang tatay mo, anak. Magbihis ka
Pupuntahan natin siya. Nagkasakit po ba si tatay? Masama ang kalagayan ng tatay mo ngayon. Sakay ng tricycle, hindi maiwasang umiyak ni Charo. Hindi pa natutukoy kung sino ang salarin. Ngunit malakas ang kanyang kutob na si Ruel ang nanakit sa kanyang asawa. Halos gumuho ang mundo ni Charo nang malaman mula sa doktor na malaki ang pinsala sa katawan ni Jonas. Nay, bakit po? Ano po bang nangyari kay tatay? Makakalabas po ba siya ngayon? Anak, hindi na siya makakakita kahit kailan. At hindi na rin siya makakasama sa pag-aani ng mga gulay dahil hindi na siya makakalakad. Nanay, makakasama pa ba natin si tatay? Oo naman. Aalagaan natin ng mabuti ang tatay mo. Mahigit na 1 buwan na malagi si Jonas sa ospital. Madalas din itong umiiyak dahil sa nangyari sa kanya. Umuwi sila ng baryo at tanging ang nagsilbing mga mata at paa niya ay ang kanyang mag-ina. Pasensya na kayo ha. Kung naging malaking pasanin na ako sa inyong dalawa. Dapat ako ang nag-aalaga at nagpuprotekta sa inyo eh. Tatay, hindi kita pababayaan. Mahal na mahal ka namin ni nanay. Huwag mo kaming alalahanin, mahal. Nandito naman si Bob at ang pamilya na natutulong sa palayan. Maaasahan sila pagdating sa trabaho. Tsaka kapag wala ako, nandito naman si Lalay na sumasama kay Dina. Mahal, ayoko lang na maging pabigat sa inyo. Kahit kailan, hindi ka magiging pabigat sa amin. Sa tulong ni Baba, inihiga nila si Jonas sa katre. Mas lalong naramdaman niya ang pagmamahal ng kanyang mag-ina dahil hindi siya pinabayaan ng mga ito. Madalas na pinupunasan ni Dina ng langis ang paa ng ama upang hilutin. Dahil yun ang sinabi ng doktor na maaari nilang gawin. Malakas ang kutob ni Charo na si Ruel ang siyang nanakit sa kanyang asawa. Ngunit wala siyang ebidensya na makapagtuturo sa lalaki. Halos doble na ni Charo ang katawan sa paghahanap buhay. Nakakasalubong niya ito at maangas pang nakatingin sa kanya habang kumakain ng bayabas. Ano tinitingin-tingin mo? Ha? May gusto ka na siguro sa akin, no? Kung sa bagay, baldado na yung asawa mo eh. Kaya gusto mo ng palitan, no? Ha? Bastos! Oh? Kahit kailan, walang babaeng magkakagusto sa'yo! Dahil bukod sa tamad ka, ha? Wala kang kwenta! Malakas ang kutob ko na may kinalaman ka sa nangyari sa asawa ko! Dahil alam kong halang ang kaluluwa mo! Uy! Huwag ka naman ganyan. Alam mo, Charo, masama mamintang. Kung ako sana ang sinagot mo noon, di sana hindi ka nahihirapan. Mapapasaya ka pa ba ng baldado mong asawa? Sayang yung ganda mo. Kahit kailan, wala ka talagang modo! Bastos! Hinampas ni Charo ng bugkos ng sitaw ang lalaki. Dahilan na tumakbo ito palayo. Ilang sandali pa'y nilapitan siya ni Aling Tilde at sininghalan. Bakit mo sinasaktan ang anak ko, ha? Ikaw na babae ka? Palagi mo na lang pinahihiya si Rowel mula pa noon. Turuan mo kasi, ha? Ng magandang asal yung anak mo!
Dahil tumatanda lang ang kanyang edad, ngunit wala pa ring modo. Hindi ko nagugustuhan ng tabas ang dila mong babae ka, ha? Mas hindi ko nagugustuhan ang ugali ninyong mag-ina dahil pareho kayong bastos. Anong sinabi mo, ha? Kaya lumaking barumbado yung anak mo dahil sa paraan ng pagpapalaki mo. Ikaw ang dapat sisihin kung bakit naging sakit siya ng ulo ng baryong ito, Aling Tilde. Hoy, ikaw! Sumusobra ka ng babae ka! Ano bang ipinagmamalaki mo, ha? Minsan ka lang sinuwerte. Akala mo kung sino ka na? O ngayon, siningil na kayo na karma. Kaya nangyari yan sa asawa mo. Ang taas ng tingin mo sa iyong sarili. Pinalaki ka lang naman ng mangkukulam. Mangkukulam? Alam niyo, Aling Tilde, kahit na namatay man si Chang, maayos pa rin ang itsura noon hanggang sa huling sandali niya. Ikaw nga itong nagmumukhang mangkukulam Ang tagal mo nang pinapakalat sa baryong ito na mangkukulam siya, ngunit namatay lang siya na hindi mo naman napapatunayan. Ayusin mo muna ang itsura at ugali mo. Pati ang ugali ng mga anak mo, bago mo ako pagsalitaan ng kung ano-ano! Agad na umalis si Charo at iniwang natameme si Aling Tilde. Inilingid sa kanyang kaalaman na mula pa man pagkadalaga ay hindi na magkasundo ang tiyahin at ang matandang babae dahil sa away sa lupa. Samantala, habang wala si Charo sa bahay, nagligpit na mga gamit si Dina sa kusina. Napaka niya ang maliit na parisukat na semento, kaya nahati yun sa dalawa. May napansin siyang maliit na kwaderno sa ilalim noon, kaya kinuha niya yun. Sa loob ng pahina ay may mga guhit at nakasulat. Binasa niya yun, ngunit hindi niya maintindihan. Ilang sandali umihip ang malakas na hangin. Inilagay niya ang maliit na kwaderno sa kanyang baga at muling nagpatuloy sa paglilinis. Simula ng araw na yun ay lihim niya itong binabasa. Sa tuwing minabasahin niya ang kanyang ama, madalas niyang sinasabi na sana'y managot ang mga taong responsable sa pagiging baldado nito. Tay, sumasakit po ba ang binti niyo? Wala akong nararamdaman, anak. Kahit kurutin mo pa yan. Kahit na kagatin ka ng langgam? Oo, dahil namamanhid na yan. Tay, sana yung salbahing tao na may gawa nito sa'yo, mabulag at mapilay din. Para maranasan niya kung gaano kahirap ang sitwasyon mo. Pero tay, hindi ako mapapagod na hilutin tong paa mo. Dahil hindi ako mawawala ng pag-asa na makakalakad ka ulit. Mamimitas tayo ng kamatis ng sabay. Maraming salamat sa pagmamahal at pag-aalaga mo sa akin, anak ha. Alam mo, kayo ng nanay mo ang aking kayamanan. Madalas na tumatabi si Dina sa kanyang ama hanggang siya'y makatulog. Nang hapong yun, muli niyang kinuhang maliit na kwaderno. Naaliw siyang magbasa sa mga salitang hindi niya maintindihan. Ngunit tila ba'y sumasagi sa kanyang isipan kung ano ang pinapahiwatig nito. Sa tuwing dumarating ang kanyang ina, ay agad niyang tinatago ang natagpuang kwaderno at ilang maliliit na stick. Inagabihan na. Nakaramdam ng pananakit ng binti si Rowella, kaya't kinuha nito ang liniment ng ina. Naramdaman itong naninigas sa mga kalamnan niya, lalo na sa bandang tuhod. Ay naku, nirarayo mo na siguro ko. Ay,
kapag kwarentahin na oh. Pero teka, bakit namamawis yata ito? Ay, Nay! 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 Gumising ka muna, Nay! Hilutin mo nga muna itong pako. Ang sakit eh. Ay, nako. Ano ka ba namang bata ka? Aray! Kung kailan kakaidlip ko lang eh. Kung saan-saan ka kasi nagpupunta. Eh, natural naman, nasasakit talaga yung mga binti mo. Para kasing ano eh, aray, nangangalay na hindi ko maintindihan eh. Parang umiinit yung laman. Teka, sandali. Oh, Parang namumula at lumalapad pa. hilutin mo na kasi, Nay. Ang sakit nga eh. Sandali lang. Sandali. Ano na naman ang nangyari sa kapatid mo, ha? Ikaw na muna ang maghilot ng binti mo at pupuntahan ko lang. Eh ako na unang magpahilot sa'yo eh. Ay nako, kayong dalawa, para mga batang paslet. Uminom kayo ng gamot kapag masakit ang ulo nyo. Oh, itong paracetamol, Richie. Lumakas ang sigaw ni Richie nang maramdaman na parabang mabibiyak ang kanyang ulo dahil sa sakit. Maging ang kanyang mga mata'y kumikirot. Kinurap-kurap nito ang mga mata. Ngunit lumabo ang paningin nito na halos may tumatakip na ulap sa kanyang paningin. Napahawak ito ng ulo dahil hindi na makayanan ng sakit. Ayan na nga ba ang sinasabi ko sa inyo? Na huwag kayong gumala ng tanghaling tapat. Oh, kaya yan, tingnan mo. Dahil sa sobrang init, sumasakit ang ulo at mga paa nyo. Palibhasa, ang titigas ng mga ulo nyong magkapatid. Eh kanino pa ba kami magmamada? Eh di sa inyo. Anong sakin? Ang sabihin mo sa tatay mong barumbado. Hala, gusto ko na matulog. Bahala kayo sa buhay nyo. Pansamantalang natanggal ang nararamdamang sakit ng magkapatid nang makainom sila ng gamot. Ngunit kinabukasan na, hindi maimulat ni Richie ang kanyang mga mata dahil sa pamamaga. Napuno rin ng muta ang palibot ng mga mata nito. Nay! Aray ba? Nay! Ang sakit ng paa ko! Tingnan mo, Nay! Nagmamanas! Aray ko! Sumasakit na naman! Ay naku, ano bang nangyayari sa inyong dalawa, ha? Ay, Dinig niyo pa kami ng tatay niyo. Ay, ang sakit! Parang sinisilaban ng mga laman ko! Tama, kinukulam kayo ni Charo. Hindi ako nagkakamali na siya ang nagpapahirap sa inyo. Dahil siya lang naman ang galit sa atin eh. Teka, dyan na muna kayo ha. Pupuntahan ko lang ang babaeng yon. Ay, pagumot mo na lang muna kami bago kayo makipag-away. Kailangan ko siyang makausap. Kayo din. Dahil kinukulam niya kayo. Ay nako, humanda sa akin ang babaeng yon. Patabog na tinungo ni Aling Tilde ang bahay ni Charo. Nagwala sa labas ng bakuran, kaya't maging ang kanilang mga kapitbahay ay nagising. Hoy! Ikaw na babae ka ha? Hindi ka na talaga nagpapigil? At tuluyan mo lang ang kinulam ang mga anak ko? Ang aga-aga nag-ieskandalo na kayo? Anong kinulam? Ha? Wala akong alam sa mga pinagsasabi mo, Aling Tilde. Bruha ka talaga? Nagmamaang-maangang ka pa? Namamaga ang mata at binti ng mga anak ko. At alam kong ikaw ang may kagagawa nun. Dahil pamilya kayo ng mangkukulam. Alam mo, Aling Tilde, sagad na sa buto yung kapraningan mo. Kung yan ang nangyari sa mga anak mo, siguro karma na yan sa kanila. Tsaka, hindi lang ako ang nakaalitan nila. Ha? Marami. Kahit natanungin mo pa ang mga kapitbahay, oh. Sa oras na malaman kung ikaw ang kumulam sa kanila, magbabayad ka. Nagsasayang ka lang ng laway mo. At oras
sa pagpunta mo rito. Wala na po akong oras sa kulamin pa yung mga anak ninyo. Dahil busy ho akong tao. Naghahanap buhay po ako. Ha? Umalis na po kayo! Magsasalita pa sana ang matandang babae. Ngunit tinalikuran na siya ni Charo at sinarado ang pintuan. Naririnig pa niya mula sa labas ang ingay ng matanda. Ngunit pinalis din ito ng kanilang mga kapitbahay. Nanggugulo na naman si Aling Tilde. Wala na talaga silang magawa sa buhay, no? Pagpasensyahan nyo na, mahal, ha? Dahil hindi ko kayo magawang ipagtanggol sa kanila, eh. Hayaan mo siya. Ayun, pinaalis ng mga kapitbahay dahil alam nila na wala akong kasalanan. Pagkakamalan pa talaga na akong kumulam sa mga anak niya. Pero mahal, paano kung may kumulam nga sa mga anak niya? O edi mabuti. Nagsagayon, mabigyan sila ng leksyon. Maya-maya'y tumahimik ang paligid dahil tuluyan na nakalis si Aling Tilde sa bahay ng mag-asawa. Tumungo ito sa bahay ng albularyo na kakilala nito upang humingi ng tulong. Pagdating nila ng bahay, agad na ginamot ng albularyo sina Richie at Ruel. Ngunit hindi nito matukoy kung sino ang kumulam sa magkapatid. Habang nagsasagawa ito ng pagtatawas, mas tumindi ang palahaw ng magkapatid dahil anuman ang gawin ng manggagamot ay sila ang nasasaktan. Imbis na gumaling ang mga anak ko, mas lalong nasasaktan na. Hindi kaya ikaw, Alberto, ang kumulam sa kanila? Nanay, hindi ko na talaga kaya yung sakit. Parang iniihaw ang mga paa ko. Tapos sumasakit na rin yung mata ko. Konting tiis na lang, mga anak. At gagaling din kayo. Sa tuwing nagsasagawa ng orasyon ng albularyo, ay mas lalong lumalala ang kalagayan ng magkapatid. Kaya't pinalis na lamang ni Aling Tilde ang manggagamot at naghanap ng ibang albularyo. Ngunit hindi pa rin gumagaling sina Richie at Ruela. Nay, baka hindi naman kami kinulam. Doktor na sigurong kailangan natin. 3 albularyo na pinapunta mo rito sa bahay, pero hindi pa rin kami gumagaling. Naku, sigurado akong kinulam kayo ng babaeng yun. Nay, sa tuwing ginagamot kami ng mga albularyo, mas nadadagdagan sa sakit namin ni Richie. Palaki ng palaki ng paa ko. Tsaka yung mata ko bigat-bigat na. Naku, ano na ba ang gagawin ko sa inyo? Dahil walang sapat na pera, hindi na isugod sa ospital ang magkapatid. Hindi rin naniniwala si Ruel na kulam ang sanhi ng pagkakasakit nila. Ilang buwan din nilang ininda ang karamdaman ng walang lunas. Ngunit hindi sumuko si Aling Tilde sa paghahanap ng manggagamot upang gumaling ang kanyang mga anak. Habang naglilinis ng kwarto si Charo, napansin niya ang lumang kwaderno na katabi ng basurahan, kasama mga gusot na papel na ginamit ni Dina sa pagguhit. Binuklat niya yon at napansin na nagkalat na ang mga tinta sa mga pahina at hindi na magagamit pa. Kaya isinilid niya yon sa basurahan. Dinala niya yon kung saan nagsisiga si Baba, kasabay ng pagtupok sa apoy ng lumang kwaderno. Ay halos umalingaw-ngaw ang malakas na palahaw mula sa bahay ni Aling Tilde. Maya-maya'y nangingisay na ang magkapatid at unti-unting nawala ng buhay. Halos masiraan ng bait si Aling Tilde sa pagpanaw ng kanyang mga anak. Lingid sa kaalaman ng lahat. Nang matagpuan ni Dina ang lumang kwaderno ni Tia Erlinda at nang basahin niya yon sa tabi ng kanyang ama, ay pinapatawa na pala niya ng sumpa ang mga taong nanakit sa kanyang ama.
Dahil nananalaytay din sa kanyang dugo ang pagiging manggagaway na mangkukulama na matagal nang inilihim ni Tia Erlinda. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shoutout po tayo kay Elisa Aquino from Pulpugan, Consolacion, Cebu. Hi kay Beautylin from Hong Kong. Shoutout kay Napolin and Wawi. Hi kay Grace Arcilia from Tarlac. Shoutout sa Sukgang Suyod family from Kalibo, Aklan. Shoutout sa Team Pamukol na sina Kuya Ryan, Kuya Trunks, at kay Katropa Elisardo from Marco Nunez. Hi kay Manilin Tagle from Jeddah, Saudi Arabia. Hi kay Narina Salenga from Riyadh, Saudi Arabia. Hi kay Maria B. Gonzaga. Hi kay Telma Salazar from Riyadh, Saudi Arabia. Hi kay Dairen from Singapore. Hi kay Jessica Sobremonte. Hi kay Cheryl Vertodazo from Bahrain. Happy birthday kay Jerry Narvasa mula kay Geraldine Narvasa. Hi kay Jackie Lou Ponce. Shout out kina Brenda and Michael Grencio from UAE Fujairah. Okay, kung nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Malaking tulong po yun para magpatuloy po ang aming channel. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you.